So, ecclesiology tayo, doctrine of the church, since March, no? So, natapos na nating tignan yung marks ng true church. Natapos na nating tignan yung regarding sa bumubuo ng membership, mga mananampalataya lang, regenerate membership, autonomy ng local church. Nadaanan na rin natin yung officers, yung sa pastors, sa deacons. So ngayong June, ang tinatalakay natin ay yung powers ng church, ng congregation. Natapos na natin last Lord's Day yung congregational consent regarding sa recognition ng officers. Na it takes the church majority para kilatisin at tanggapin at mag-ordain para sa offices ng church, yung pastors and deacons. Ganun din, ngayon naman, ang tatalakayan natin ay yung admission ng membership. Katulad na yung ordination ng mga pastors at deacons ay hindi decision ng isang tao, hindi decision ng board of trustees or what, hindi ito decision ng iilan kung hindi ng buong church. Ganon din yung admission ng membership. Hindi ito decision ng isang pastor lang kung sino yung magiging member ng church. Hindi ito decision ng iilan lang. Ito'y decision ng congregation. So, talakayin natin ito muli. Una, congregational consent. Naniniwala tayo at ang position natin ay yung tinatawag na elder-led congregationalism. Ang ibig sabihin, yung local assembly ang nag-govern sa sarili niya. Ito yung autonomy ng local church. Sino yung namamahala sa isang church? Sino yung nagdedesisyon sa isang church? Yung body, yung congregation mismo. Pero, papasok dito yung mga pastor na sila yung nangunguna sa congregation. Of course, this is under Christ's lordship. Review na lang to, no? Yung concept ay yung gathered church, they possess the right to give its voluntary and intelligent consent to the elders' rule. So, merong pamumuno yung mga elders, pero merong karapatan ang church na magpasakop at magdesisyon ng may pagiging voluntaryo at sariling pag-iisip sa mga desisyon ng iglesia. So, merong tatlong keyword na binanggit si Pastor Noel. Una, kailangan may consent. Sa isang desisyon ng church, sa tatlong tatalakayin natin, recognition of officers, admission of members, tapos next Lord's Day, discipline of offenders. Sa tatlong yon, kailangan magte-take side yung mga congregation dun sa elders position on an issue to agree. So hindi ito sapilitan, hindi ito napilitan, kung hindi merong sense ng consent. Voluntary, hindi ito pinilit, hindi ito coerced or pressured against one's will. Kaya hindi pag nagbobotohan, hindi sinabi na bumoto kayo or else. Hindi. Ano yung sarili mong posisyon dito? Meron ka dapat na sariling desisyon tungkol dito sa ilalim ng kasulatan. Pangatlo, this is intelligent. Bakit? Kailangan nag-agree tayo at persuaded tayo ng isang understanding sa isang issue. So pinag-isipan ito. It should be with consent, voluntary, and intelligent. Sabi ni Jonathan Leeman, this was quoted before, sabi ni Jonathan Leeman sa book niya na Church Membership, sabi niya, when it comes to a Christian discipleship to Christ, the local church is the Christian's highest authority on earth. Big deal yun. Sa usapin ng pagiging mananampalataya natin individually, ang highest daw na authority natin sa lupa under Christ ay ang local church. No, qualifier, it's not an absolute authority any more than the state is, state government. But Christ does mean for Christians to submit to the oversight
of local churches by virtue of their citizenship in heaven, in His kingdom. Will the local church exercise the keys perfectly? No. It will make mistakes, just as every other authority established by Jesus makes mistakes. As such, the local church will be an imperfect representation of Christ's end-time gathering. But the fact remains that it makes mistake just as presidents and parents do. Does not mean it's without an authoritative mandate. Ganda nun. Hindi ibig sabihin na nagkakamali sa decision making, yung pagkakamali ay usapin to ng decision making ha, sa kanyang decisions. Kunyari, nagkamali siya ng nirecognize na pastor or deacons. Nagkamali siya ng inadmit na members. Nagkamali siya sa kanyang church discipline, yung pinag-uusapan doon na mistake, doon sa kanyang mga church powers. Hindi porket nagkakamali siya ay wala na siyang authority. Katulad na hindi porket may pagkakamali ang magulang ay hindi na siya authority. Pwede bang sabihin ni anak, tatay, nagkamali ka isang beses, hindi na kita susundin. Pwede ba yon? Pwede ba yon? Pwede na kitang hindi sundin kasi nagkamali ka 3 beses, tatay. No. Yun yung sinasabi ni Jonathan Leeman. Ang authority natin dito, when it comes to ecclesiastical matters, when it comes to discipleship, ay ang local church congregation. Now, may kinalaman nito sa liberty of conscience, no? Sabi ng Confession of Faith natin, 21.2, God alone is the Lord of conscience. Sino daw ang Panginoon ng konsensya? Panginoon. Siya lang. Sino daw ang masusunod sa ating konsensya? Siya. Hindi yung karanasan natin ang Lord of Conscience. Hindi ibang tao ang Lord of Conscience. Hindi si pastor ang Lord of Conscience. Hindi tradisyon ang Lord of Conscience. Hindi ikaw ang Lord of Conscience. May conscience ka, susundin mo yon. Pero yung Lord ng conscience, ang Diyos, hindi ikaw. Ano? So, pero totoong may liberty of conscience. Sinabi doon, and has left the conscience free from the doctrines and commandments of men, which are in anything contrary to His word or not contained in it. Pinalaya na doon tayo ng Panginoon sa hindi nakasulat. Na maging yun yung Lord natin. Kailangan yung conscience natin nakatatak sa word. Kung wala sa word, hindi tayo pwedeng pilitin na magdesisyon doon. At kung nasa word, doon dapat nakasandal yung conscience natin. So that to believe such doctrines or obey such commands out of conscience, kapag pinaniwalaan yung mga wala sa word, is to betray true liberty of conscience and requiring an implicit faith, an absolute and blind obedience to destroy the liberty of conscience and reason thereof. So, now, anong ibig sabihin yan sa church decisions, church matters? Yung mga decisions ng church, dapat galing siya sa persuasion at willingness na magpaturo ng conscience at magdesisyon out of conscience doon sa Word of God. Hindi dahil inimpose ng authority. Hindi magdedesisyon yung church kasi sabi ni pastor. Hindi magdedesisyon yung church dahil para lang walang away. Hindi magdedesisyon yung church out of anything, but that they are convinced by the Word of God. Ganun magdesisyon yung church. Sa tatlong yun recognition of officers, convince ako sa word. Admission of members, convince ako sa word. Discipline of offenders, convince ako sa word. Sa lahat ng tatlong yan, hindi dapat wordless or labas sa scripture kung sa pagdedesisyon, no? So, warning din na dapat hindi magkaroon ng other extreme na tinatawag na congregational rule. Nakabase tayo sa kasulatan, meron tayong liberty of conscience, pero hindi ibig sabihin nun liberty of preference.
Okay? Ang liberty of conscience ay hindi liberty of preference. Ito'y liberty na magpa-under sa lordship ni Christ. So anong implication nito? Dapat yung elders faithfully mini-minister yung word sa preaching at oversight, at yung authority ni Christ ay nandoon. Yung mga members, dapat intindihin at tanggapin yung ministry of the word para sila ay magdesisyon, magbigay ng consent sa elders' role. Kaya dito, pag botohan, kailangan merong clear at reasonable majority. Pag nagkaroon tayo ng botohan, sa tatlong spheres na yan, again, recognition of officers, admission of members, discipline of offenders, kailangan merong clear at reasonable majority. Una, dapat clear majority. Hindi dapat slim margin, kundi totoong consensus. Hindi dapat 49 yung isa, 51 yung isa. Kunyari, sige, banggitin na natin yung mga mag-apply for membership. Kunyari, yung 5 na nag-apply for membership. Nagbotohan na tayo sa July 20 or the following Sunday. Yung nag-yes, 51. Yung nag-no, 49. Hindi pwede yun. Kasi hindi clear majority yun. Hindi dapat medyo. Kailangan reasonable majority. Hindi naman ibig sabihin na kailangan unanimous, hindi dapat 100%, pero dapat close to unanimous. Kailangan hindi natin i-insist na 100%. Ideal yon sana, at salamat sa Panginoon may mga nangyari ng ganon before, pero hindi palagi attainable yon. Kapag ang hinihingi natin ay 100%, it can serve as the tyranny of the majority. Tandaan natin, sa mga local churches palaging may hihindi. Hindi yun masama, pero totoong pwedeng hindi convinced. O kaya pwede naman talaga na difficult iyon. No? Sa lahat ng church, kahit magtanong kayo sa mga ibang Revive Church, palaging may ganon. Sa usapin ng decision making sa isang local church. So hindi tayo mag-a-ask na 100%. Ang i-ask natin ay majority. Clear. Consensus, majority. Now, punta tayo kay G.K. Bale. New Covenant. Jeremiah chapter 31, verse 33 to 34. Sige, pakibasa nga ako. Who can read it for me? Jeremiah 31, verses 33 to 34. Sige nga, Ed. Can you read it for me? Yes, 33 to 34. Jeremiah 31, verse 33 to 34. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, declares the Lord, I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And no longer shall each one hate his neighbor, and each his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Thank you, bro. Ang isa sa highlight ng New Covenant ay bibigyan sila ng bagong puso. Kapag naging mananampalataya ka, alisin ng Diyos yung pusong bato, lalagyan niya ng pusong laman. At isa sa mga highlight ay yung term na they will all know me, from the least to the greatest. Lahat ng mga believers, lahat ng under ng New Covenant ay kilala ang Diyos. Walang member ng New Covenant na hindi kilala yung Diyos. Kilala nila yung Diyos. Yung sinasabi natin sa sermon kanina. Si Christ yung may prophetic office. Bubuksan niya yung puso. Bubuksan niya yung isip. Tuturuan niya mismo. Pagdating ng New Covenant, lahat ng mga mananampalataya ay merong pagkilala sa Diyos. They will all know me from the least to the greatest. Now,
Yung mga nakakakilala sa Diyos, sila yung bumubuo ng church. Di ba, yun yung position. Wala dapat bumubuo ng church na hindi kilala yung Diyos. Walang unbeliever sa loob ng church. Yun na, kailangan regenerate membership. No? Therefore, yung kanilang decision making ay galing sa spirit na nagbukas ng kanilang mga puso. God has written His law to their hearts. Yung knowledge of God nila, yung obedience nila sa Diyos ay direct and internal. Kada member merong diretsong pagtuturo galing sa Diyos. Kapag Kristiyano ka na, diretso kang tinuturuan ng Diyos. Hindi yun to the point na sabi pa nung text, hindi na nila kailangan ng teachers. Now, may qualification tayo dyan, no? Pero yun mismo yung sinabi ng text, they will all know me. Hindi na nila kailangan ng mediation ng iba kung hindi diretsong Diyos ang nagtuturo saan? Sa mananampalataya. Every believer has now immediate access to God's instruction. Under the new covenant, ang bawat believer ay may authorization ng Panginoon to speak and act on His behalf. Priesthood of all believers. Si Jesus na yung high priest natin. Wala nang namamagitan sa atin na tao sa harapan ng Diyos. Si Jesus na eh. Siya na yung fulfillment ng lahat ng yon. Hindi natin kailangan ng iba para makalapit tayo sa Diyos. Si Jesus lang yon. Now, yung believer ay na kay Christ na, diretso na siya sa Diyos. Now, anong implication nito? Sabi ni G.K. Bale, una, yung membership na invisible, spirit-indwelt covenant society is not mediated through any of its members or class of members. Yung universal church, yung invisible church, walang mediation doon. Diretso Panginoon, papunta doon sa mananampalataya. Therefore, every member possesses the knowledge of God. At hindi kailangan ng mediating teacher, then it would seem that every member should be competent to affirm or deny what the knowledge of God is and who possesses it. Anong implication ng New Covenant, priesthood of all believers, sa decision-making ng church? Ang ibig sabihin, bawat isang member ay competent na kilalanin kung ano yung true gospel at sino yung true Christian. Bawat isang member. Bawat isang totoong believer. Again, sinasabi ni Jonathan Leeman, wala dito, sabi niya, one might object that if someone had been taught of God, he or she doesn't require affirmation at all. Pwedeng sabihin lang, kita nyo, Jeremiah 33:1, kung tinuruan nyo isang tao ng Panginoon, hindi niya na kailangang i-affirm. Hindi na kailangan may mag-affirm sa kanya. Sabi ni Leeman, and from the standpoint of one's admission into the invisible new covenant society, that's true. Walang pwedeng mag-affirm kung ikaw ay naging mananampalataya na doon sa universal church. But if the new covenant society ever wants to stop being invisible and become publicly visible, such members all know and agree upon who belongs. They will need some mechanism for recognizing and affirming one another. Kaya ang tawag sa local church ay visible church. At nakikilala yung visible church sa mga visible signs na nire-recognize ng iba pang mga visible members nung church na yon. Now, pagdating sa New Testament, nag-agree pa si Jesus at yung mga apostles dito sa Jeremiah 31? Yes. Yes, palagi nag-agree ang Panginoong Jesus at yung iba pang mga apostles kay dito sa Jeremiah. Hindi nag-agree to. Kaya di ko alam. Ayan. So, si Jesus at yung apostles, actually, pinlace nila yung concept ni Jeremiah sa framework ng New Testament. Anong sabi ni Jesus sa New Testament? Huwag niyo daw siyang tawaging rabbi.
Wag kayong tumawag yung mga teacher. Sabi niya, there's only one teacher, God. Anong implication nun? In Jeremiah 31, may direct teaching yung Panginoon sa bawat isa. Ano pa? Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 10 to 11, sabi niya, yung church daw has been granted into the mysteries of God, hindi through human wisdom. Sino yung spirit discerning the spirit? Dahil sa Panginoon. Nadidiscern nila dahil sa Panginoon. Ina-assert din ni John, Apostle John, sa 1 John 2:20 to 27, halos kamukhang-kamukha nitong Jeremiah. Sabi ni John sa 1 John, na yung mga believers ay anointed na, in short, spirit indwelt, therefore they do not need human teachers, human instructors. Ang pinopoint out lang nila ay ang lahat ng mga believers ay may diretsong pagtuturo ng Diyos. Merong diretsong pagbubukas ng Diyos sa kanilang mga isipan kung sila ay mga tunay na mananampalataya. Therefore, ina-affirm ng New Testament ng bawat Kristiyano ay may Holy Spirit at sila ay may kakayanang i-discern kung ano yung gospel truth from error at yung truth of God from the false knowledge na meron. Now, may kinalaman yan sa decision making ng church. Kaya naniniwala tayo na kapag sa usapin, recognition of officers, admission of members, discipline of offenders, may say yung church sa lahat ng yon. Bakit? Lahat kasi tinuturuan ng Diyos. Lahat ng nirecognize na totoong believers sa loob ng isang local church. Now, isang key passage, Acts 9:26 kinote ko pa pala yun. Sige, balik mo doon kay Liman. Yan. Sabi ni Liman, Christians are both authorized and competent to affirm or deny who belongs to the gospel and to God. Though this conclusion is not as historically common as the prior implication. So hindi ibig sabihin na hindi siya ina-affirm ng majority ng history ay hindi na siya totoo. Kasi nakita natin sa history yung apostasy ng Roman Catholic Church, di ba? So doon natin makikita na pag nagre-recognize sila ng officers, hindi congregational. Appointment, may simony pa nga, di ba? Kung sino nagbayad, o ikaw na maging pare. Yun yung simony. Sino yung nagiging members ng church? Sino yung namimili? Hindi congregation. Walang voting. Sa discipline of offenders, next Lord's Day, sino yung nagdi-discipline? Hindi congregation. So, dun sa maling history, maling ginagawa sa history, hindi yung nagpo-point out na yun yung dapat. Ano? So it is difficult to understand why it is not as common. Sabi ni Liman, bakit hindi ito normal? Ba't hindi ito yung ginagawa? Napaka-clear sa Bible. If Christians, by virtue of their spirit-given competence and their Christ-given duties as priest-kings, possess all the training they need to assess whether their teacher's teaching accords with the true knowledge of God in the gospel, surely they are competent to assess one another's professions of faith. In short, the priestly and kingly office means Christians have been authorized by Christ and enabled by the Spirit to guard and oversee the what and the who of the gospel among God's people. Yung what is the gospel? Yung who, sino yung Christians? Sila daw ay competent. Now, key passage tayo, Acts 9. Si Apostle Paul to. When the Apostle Paul came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but the disciples were all afraid of Paul. Not believing, sila'y takot, pero ang ganda nung kasunod, sinabi nila, takot sila sa kanya. Bakit? Because not believing that he really was a disciple. So hindi ito tungkol lang sa apostleship, katulad ng sinasabi ng iba. Kasi sinasabi, hindi apostleship yan, hindi sila naniniwalang apostle siya. Ang clear, sabi, disciple. Pagiging Christian, hindi sila naniniwala na Christian si Paul. So,
Pumunta si Paul, Christian na si Paul neto, pumunta siya sa church, community, tapos pagpunta niya sa church, natakot sila. Kasi dati, pumapatay siya ng mga Christians eh. Natakot sila. Ba't sila natakot? Kasi hindi sila naniniwala na siya ay totoong naging Christian na. Later on, kailangan pa na may mag-vouch sa kanya. Si Barnabas. Si Barnabas, kinonvince niya yung mga disciples, hindi, Christian na talaga siya. Kinwento niya yung testimony ni Paul. Tapos, na-convince sila, saka siya tinanggap sa kanilang gathering. So, una, may initial resistance na communal. Una, hindi sila naniwala. At yung naniwala ay hindi lang isang tao, yung hindi naniniwala ay silang lahat. Therefore, yung admission ni Paul ay hindi automatic. Hindi sinabi niyang, Christian ako, tinanggap agad siya. Hindi automatic. Oy, Christian ako, tanggapin niyo na ako ha. Hindi. Hindi rin ito private act. Hindi ito isahan. Communal ito, lahatan dun sa gathered believers. Pangalawa, may recommendation nung isang kilala na nila na Christian, si Barnabas. Nag-advocate si Barnabas kay Paul. Verse 27, bringing him to the apostles. So, nagbibigay sa atin ito ng model kung paano yung pag-vouch. Merong isang nakakakilala, merong isang kumilala, at vinouch niya yung faith ng isang gustong umanib. At tinanggap si Paul hindi ng apostles lang, kung hindi ng collective congregation. Even si Barnabas, binring niya si Paul to the apostles, sabi ng verse 28, they accepted him. Sino yung tumanggap? Yung congregation. Yung mga disciples. Ini-imply nito na yung pagtanggap ay hindi lang dahil kay Peter o kay James, sa kanilang private decision, hindi sinabi ni Pete, hindi sinasabi ng text na ang nag-decide ay si Peter lang o si James, kung hindi nire-represent nito yung whole assembly under ng apostolic leadership. Now, ano ibig sabihin? Ang admission sa membership ay hindi automatic. Hindi rin to private act. Hindi ito automatic. Kunyari may nagsabi sa atin na gusto ko magpa-member sa ARBC, okay, member ka na. Hindi ganon. Pangalawa, hindi rin private act. Hindi namin i-announce si pastor dito, okay, may bagong member na tayo. Kasi may kinausap kami ni pastor. Gulat kayo, no? Hindi pwedeng ganon. Ito ay concern ng gathered believers. Sabi ni F.F. Bruce dito sa passage, may two-stage process daw na nangyari. May hesitation, tapos may nag-advocate, tapos may acceptance. Yun yung nasa passage. Sabi naman ni D.A. Carson, may dalawang parties daw dapat mag-agree. Yung individual dapat convince siya na Christian siya. Pangalawa, yung assessment ng church. Doon sa assessment niya. So hindi rin, maganda yung sabi ni D.A. Carson kasi hindi pwedeng mag-agree tayo na Christian yung isang tao, siya hindi siya convinced. Hindi pwede yun. No? Si Gordon Fee, sabi niya, Acts 9:26-28 is not merely a narrative, but a theological principle about church fellowship. Conversion must be recognized by the believing community. Sino ang kumikilala kung ang isang tao ay believer na? Ecclesiastical community, yung church. Hindi to isahan lang. Hindi pwedeng maniwala ako na, kunyari hindi member si Ed, hindi pwedeng naniwala ako member siya, maniwala lang kayo sa akin. Hindi. It requires a covenant community, no? So, hindi ko nababanggitin yung 2 Corinthians 2:6-8, pero dito kasi nakalagay yung may majority. At dito nakalagay na may diniscipline sila, may nirestore sila. Sabi ni Paul, i-restore nila. By majority, diniscipline nila, therefore, implication, by majority, i-restore nila. Nilagay ko lang yan dyan dahil
ang ibig sabihin naman talaga ng restoration ay pagpapanumbalik sa membership, no? So kung pagpapanumbalik sa membership ay may authority ang church, paano pa dun sa initial membership? Now, so the local church under Christ's lordship has the Spirit-given responsibility to corporately affirm credible professions of faith as stewards of the gospel. Pinagkatiwalaan tayo Diyos ng Ebanghelyo, yung church, tayo rin ang may responsibility to affirm kung sino yung may Ebanghelyo. Yan sinasabi ng text. Now, ilang factors? 5 factors sa usapin ng decision making pag nagbobotohan tayo sa mag-admit ng members. 5 considerations. Number 1, ang consideration natin ay ang evidence of genuine faith. Alalahanin natin, hindi natin kayang makita ang puso. Kahit gaano ka ka-discerning, kahit gaano katalas ka, you cannot see the heart. Diyos lang ang kayang tumingin sa puso. Ang kaya nating tignan ay bunga. Ang kaya nating kilatisin ay yung fruit. We cannot see the roots. Hindi tayo pwede, hukayin nga natin, makita ko yung ugat niyan. Hindi. Tao tayo. Christians tayo, pero tao tayo. Hindi natin kayang tignan ng puso. Kahit ganong mag-aral ka ng 50 years ng theology, hindi mo kayang basahin yung puso ng isang tao. You cannot read the heart. Now, therefore, ang kikilatisin natin ay ano? Genuineness of faith. Yung candidate ba ay nag-profess ng repentance at trust kay Christ? Yung kanila bang pananalita at kanila bang buhay ay nagdi-display, sabi ni John the Baptist, ng fruit of repentance? Yun yung hinihingi ni John the Baptist bago siya bautismohan. Yung iba, bear fruit in keeping with repentance. Yung iba pang believers ay kino-confirm yung kanilang faith. So ang kikilatisin natin una, genuineness of faith. Pangalawa, ang kikilatisin ay doctrinal agreement with the body. Now, kailangan ko maging maingat dito ha. Yung doctrinal agreement ay general. Okay? General doctrinal agreement. Ina-affirm ba ng candidate for membership yung core convictions, gospel, at God? Pangalawa, yung confession of faith. Kasi kailangan na agree siya dun sa totoong gospel. Kailangan kilala niya yung totoong Diyos. Pangalawa, kailangan meron siyang deference sa ating confession of faith. Hindi nire-require na kapag magpapamember, kailangan kabisado mo yung buong confession of faith. Okay? Hindi nire-require na kailangan master mo yung buong 32 chapters ng 1689. Okay? Ang tinatanong natin ay, maganda, basahin nyo ito at hindi ibig sabihin na dapat wala kang disagreement pero hindi ka magsosow ng division kung meron kang disagreement dun sa 1689. Okay? So, clarification doon, no? At ang church ay naging clear na ito yung confession of faith niya, maging clear din na ito yung tinatanggap ng magpapamember, no? Pangalawa yon. Pangatlo, willingness to submit to the church covenant and discipline. Ito yung submission naman, yung pangatlo. Submission iyon saan? Sa church life, sa church discipline, sa church government, sa leadership ng church. Kailangan iyan na maging clear na papasok ako dito pero ayoko mag-submit. Hindi pwede. hindi pwede 'yon. Gusto ko magpa-member ako dito pero ayoko magpa-discipline, no? Huwag niyo ko i-discipline. Hindi pwede. Kailangan merong submission doon sa church covenant na meron tayo, no? At mutual commitment. Ano yung mutual commitment? Regular attendance, serving, giving, submitting to biblical correction. Pang-apat, consideration. Kailangan may time to observe and fellowship.
Kasi lalo na kung walang kakilala directly, kailangan may time tayo para makilala yung tao. Hindi pwedeng basta-basta na lang. Na kunyari, okay, kinilala natin ngayon, next week tanggapin na natin. Medyo, okay sana kung matagal ng attender. Okay yun. Medyo ang tagal niya ng attender, kilalang-kilala na siya ng lahat ng congregation. Nung nag-apply siya for membership, kilala na siya. Kilala yung buhay niya. No? So, kailangan merong time for observation and fellowship para yung mga members ay merong leeway para obserbahan yung kanilang walk. So, sa ibang mga Revap churches, 6 months pa nga eh. Yung membership. So, sa atin, 3 months. Yung mga, lalo na yung mga hindi natin kakilala, no? Number 5. Pinaka-importante, we should depend on the Holy Spirit's guidance sa ating individual decisions at corporate decisions. Kasi ang assessment natin ay dapat ayon sa totoong kalooban ng Diyos. We should pray for wisdom, hindi to bara-bara. Hindi to tungkol sa, hindi sa akin okay na. Hindi, ano ba talaga yung sa Diyos? Yun yung gusto mo. Gusto ko yung decision ko ay yung sa Diyos. Yung discernment ko ay sa Diyos. Hindi ito tungkol sa atin lang. Tandaan natin, ito yung sa Diyos. Pag nagde-decide tayo as the spokesperson of God. Pag sinabi natin na kinikilala namin na itong taong to ay isang mananampalataya, sinabi ng Matthew 18, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed on heaven. Acceptance ng membership at losing of membership. Yung Matthew 18 na yon. Sa context. So, we should go beyond human assessment. Ang congregational consent ay hindi human preference. Hindi ito tungkol sa gusto kita, hindi kita gusto, magno-no ako sa'yo, ikaw gusto kita, so mag-yes ako sa'yo. Wala tayong pinagkaiba sa mga social clubs kung ganon. This is the church of God. At yung Diyos ang ating kinukonsidera. Sa ganon, kung tao gama, sige, ganon yung ano nila. Sige, mag-decide sila sa gusto nila, no? Kung fraternity yan, okay lang. Kung sorority yan, decision nila yun eh. Kasi human institution yun eh. So, bahala sila. Pero, tayo ay hindi human institution. Tayo ay divine institution. So, kailangan ng ating vote ay spirit-led confirmation that this brother or sister is in the Lord. Now, paano yung magiging process? Familiar tayo dito, but again, this is a refresher. Paano yung process? Una, magbibigay ng consent. Si gusto magpa-member, pastor, gusto namin magpa-member. Interview namin siya ni Pastor Erdy. Kasi kailangan namin i-check bago namin i-present sa congregation, no? So parang kami yung nagbabarnabas. Ganon. Pero kung may iba siyang kakilala, i-vouch naman nila sa amin. Kunyari, kakilala ni Ate Angel, yung ibang magpapa-member, ano niya, hindi, pastor, kilala ko talaga yun, mananampalataya yan. So, i-vouch ni Ate Angel yon. So, interview namin ni pastor, kung sa tingin namin ay totoong mananampalataya siya, clear yung gospel niya, saka namin siya i-recommend sa church. Ihaharap sa church. Okay, church, may mga gusto mag-apply for membership, babasahin nila yung kanilang conversion testimony sa harapan ng congregation, at magkakaroon ng deliberation. Yung deliberation ay pagkikilatisan. Kaya meron tayong ginawa na congregational interview. So, ini-interview ng members yung nag-a-apply congregationally, tapos meron ding individually. Ano? Bakit? Kasi yung bawat member ay merong capacity, Jeremiah 31, to know yung true gospel na nasa isang tao. Pagkatapos ng deliberation, July 20 na, darating, kapag walang problema, walang appeal, walang disagreement, magbobotohan na tayo. Congregational vote. Lahat ng present
na members ay magbobotohan at kung majority decision, formally accept natin sila sa membership. So hindi ito decision namin ni pastor lang, ha? Hindi ito decision lang ng mga pastors o deacons. Hindi ito decision lang ng mga mayayaman sa loob ng church. Hindi ito decision ng matatanda lang sa loob ng church. Kahit bata, basta church member, meron sila. Yan, magboboto si Gab, si Mika, si Pia, sino pa ba? O si Aya, si Gido. Kasama sila sa boboto. Magkakapantay yun. Bakit? We believe God teaches. No? Yung bawat believer na merong magkaroon ng discernment dito. So, Romans 15, verse 7, therefore, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. Sige, doon nagtatapos yung Bible class natin. So, any question? Membership, admission to membership, congregational consent. Good morning po, Pastor. Ayan. Thank you po sa ano po, Bible class. Siguro po ano lang, comment po or reaction, tas saka po question. Ano lang po, nakita ko lang po yung halaga ng regenerate membership Yes. na pagkilala din sa gawa ng Trinidad na Diyos. Kasi minsan nakakalimutan yung pagkilos ng banal na spirito sa church eh. So, merong pagkilala yung ginagawa natin na biblical po pala to na tinitignan yung gawa ng spirito ng Diyos sa mananampalataya or nagpapakilalang mananampalataya. Yes. Question po, Pastor, paano po maiwasan yung abuse ng congregation na imbis na maging elder-led congregationalism, paano maiiwasan ng church na na magiging ano na siya, parang preference na lang ng church, ng karamihan, na majority wins. Paano maiwasan yung pagiging democratic na hindi na scripture yung sinusundan? Parang case in point naman po ito, marami ito sa history ng church. Halimbawa, sina Charles Spurgeon, pinaalis sa Metropolitan, sina John Newton yata, sila yata Si yung... Jonathan Edwards. Jonathan Edwards pala, yun. So paano po maiwasan yan ng church? Yun lang po. Hindi pinali si Charles Spurgeon, ha? Okay, si Jonathan Edwards yun. Totoo yun. Totoo na kapag ang church polity, church government ay congregationalism, pwede talaga siya, kaya warning siya eh. Kunyari, mga Methodist ngayon, nagbotohan sila kung pwede na silang magkasal ng same sex. At nag-agree. Paano yun? 'Di ba? Paano kung isang araw, yung mga members nagsabi, hindi, pastor, gusto namin magbotohan tayo tungkol sa doctrine ng marriage. Paano kung ganon? Totoong danger yon, no? Pwede yon. So, paano maiiwasan yan? Una, kailangan maging maingat sa admission of membership. Doon pa lang maging maingat na. Hindi dapat hindi magiging loose admission of membership. Kailangan yung totoong mananampalataya lang. Pangalawa, kailangan ng tuloy-tuloy na teaching of the word. Kasi kapag hindi natuturo, mas pwedeng magbago yung isip ng mga even mananampalataya. So, kailangan tuloy-tuloy na ituro sa usapin ng yung mga major major na mga topics, no? Kasi kapag hindi tinuturo ng pulpit, pwedeng mag-compromise sa mind ng congregation. Yung mga topics, depende yun sa kung ano yung pagbabotohan. So kapag kunyari ito, hindi ito natuturo na pag magde-decide tayo, kailangan according sa Bible, pwede talagang konti-konti na mag-isip yung member na hindi nakabase sa akin to. So, kailangan mapaalalahanan tungkol doon. So, ayun yung dalawa na nakikita ko. Puwera na lang sa personal responsibility. Kasi may personal responsibility yung bawat members na maging biblical. Pero yung church responsibility ay admission of members, preaching and teaching. Kasi hindi natin, Diyos lang yung pwedeng kumilo sa puso eh. At sa pamamagitan nun, dun
yung binigay ng Panginoon. So, comment. Okay. Other questions? Si Ed. Huwag ka magte-theoretically, ah. Labas. Actually, just to clarify lang po question lang po ito, hindi ito suggestion yung itatanong ko. Baka kasi mag-react yung mga applicant eh. Yung tanong ko pas, about dun sa time of intervention or membership interview, bakit 3 months lang po siya na ginagawa? Bakit hindi year or years, parang ganon? Para talagang malaman natin yung kung totoo talaga yung profession nila. Kasi pwede kasi pag new Christian, parang andun yung aggressiveness eh. Ah. Tapos biglang after mawawala. Parang ganon. Para talagang masala. Mm. Yun lang naman. Thank you. So, pagdating kasi sa time frame, discretion na yun ng bawat church eh. So, kung sa ibang church, mas mahaba, sa ibang church, mas maikli, hindi natin pwede yun pakilamanan. Autonomy of the local church, personal ecclesiastical discretion nila yon. Yung sa atin, iniiwasan lang natin na maging masyadong mahaba, na maging masyadong yung sense na nag-interrogate masyado. Sabi ko sa interrogative eh. Masyado nag-interrogate. At ganun din, hindi rin sobrang bilis na parang kakakilala mo pa lang. So yung leeway natin na 3 months na yun, para lahat ay magkaroon ng chance na makausap. Dahil medyo dumadami na tayo, so hindi na pwede yung dati. So may chance lahat na makausap yung mga candidates for membership. Yun lang yung wisdom doon. Pero kung sa totoo lang, diniscuss natin before sa history, sa church fathers, taon yung binibilang bago nila tanggapin. Una, naging catechumen muna sila. Oo, so 1 year yata, 2 years yung catechumen sila, kinakatechize. Tapos after nun, saka pa lang sila titignan kung pwede na sila sa baptism. So, isasuggest mo ba yan sa meeting natin? Pwede. Hindi, biro lang. Okay. Okay na ako, Pas, thank you. Pero, ayun, so I think lang mayroon dong wisdom sa 3 months na hindi masyadong matagal, hindi too much prolonged, and at the same time, may time yung bawat members na makausap. Kumbaga, hindi siya sobrang bilis na pwede nating sabihin na, hindi pa ako hindi ko pa siya nakausap. Hindi, meron tayong time eh. At nire-remind tayo na makausap sila. Bawat members ay merong time to talk and discern. Okay, other questions? Si Sir Manny. Ay! Sige. Balik ka ulit, Ed. Ako Sige, pa sir. yung required ba na makausap natin yung family nung applicant para mas makilala natin siya? Kasi may sense ako na pwedeng, kunyari, hindi pala kunwari, mukha akong mabait sa inyo, pero hindi talaga ako mabait sa bahay. Para may ganon. Ganon ka nga, sir. Talagang mukha akong mahinahon, pero hindi ako mahinahon. Mga ganon pas. Maganda ba siyang maging practice or required ba siya na gawin sa bawat applicant? Nung sinasabi mo yan, sir, naalala ko yung totoong Metropolitan Tabernacle. Yung sa, ganun yung ginagawa nila Spurgeon. Kasi, para silang mega church eh. Kasi ang dami ng mga members sa Metropolitan Tabernacle, no? Ang ginagawa nila Spurgeon, nagpapadala talaga ng representative mula sa church. Kunyari, mga deacons, mga ibang mga members. Pag may nag-apply for membership, meron talaga silang isang member na pinapadala nila. Tapos, yung nag-apply for membership, pinagtatanungan talaga, hindi lang family, pati kapitbahay. Kamusta siya? Anong tingin niyo sa kanya? Ganun yung ginagawa nila sa Metropolitan Tabernacle. Tapos, nire-report sa church for deliberation siya. So, dapat ba siya? I think may wisdom doon. May wisdom siya pag ginawa siya. I think yun din yung isang point ng pagva-vouch. Kasi pag may nag-vouch, ibig sabihin, kung sino yung mas nakakakilala sa kanya, siya yung pwedeng magpatunay na mananampalataya yung isang tao.
So, dun sa vouch, visit, parang isang kategoryo na proof dun sa pagiging mananampalataya ng isang tao. So, kung gagawin siya, I think may wisdom dun sa ganong practice. So pwede siya gawin pass natin individually or pwede siya maging decision, maging part ng ano natin, ng admission natin pass. Ay yung follow-up question. Okay. Sige. Yes. So, individually, pwede. Kapag nag-church meeting tayo, tapos na-raise up ito, pwede itong gawing agenda ng church natin. Pwede siyang mangyari upon majority vote pa rin. Yes. Pwede siyang gawin. Ang iniisip ko lang kasi sa individual, baka maghinala na bakit tinatanong ako nito palagi? Para kada susunod na araw, hindi siya po yung pumupunta, member ng ARBC. So, I think maganda yung pang-church siya para may representative. Kahit hindi isa. Thank you, pass. Thank you, Deacon. Si Sol. Pas na banggit kasi kanina yung acceptance ni Paul sa Jerusalem. So, may mga nag-vouch sa kanya for him to enter in Jerusalem. So, sa atin ngayon, ang acceptance natin or admission of members is by vote. Whether it is a yes or a no. So, ang question ko po is it it is a must na ang member ay bumoto ng yes or no lang and there's no in between? Okay. Pagdating sa admission, I think okay lang naman. Meron tayong ginawa before na yung isang abstain. Yeah, meron tayong ginamit na abstain. Kaya lang, hindi natin siya ini-encourage dun sa pag-abstain na yun. Kasi kung may mag-abstain dahil talaga hindi siya convinced, kailangan sabihin niya yun sa deliberation. Kailangan i-open up niya, hindi talaga ako convinced kasi dahil dito. So, kailangan mapag-usapan yun. Either masagot yun at makonvince yung gusto mag-abstain, or nag-abstain siya dahil hindi niya talaga nakausap, yun, honest yun, na pag-abstain, na talagang hindi ko nabigyan ng panahon, napaka-busy ko ng mga nakaraang time frame, so pwedeng mangyari yun. Pero, kaya natin hindi siya palaging sinasama, lalo na sa serious matters, ay para i-encourage lahat na gawin yung part nila. Kasi kung maglalagay tayo palagi na abstain, pwedeng sabihin ng mga members, ay, hindi ko na lang kakausapin, pwede naman pala ako mag-abstain eh. So yun lang naman, pero hindi pwede. Pwede siya. May reason lang tayo kung ba't hindi siya sinasama palagi para lahat ay gawin yung part nila. So, hindi bawal, pero ini-encourage na hindi mag-abstain. Follow up. Follow-up doon is possible na kung hindi siya nakapag-interview, hindi niya naganap yung duty niya, possible ba na makakapag-decide siya during the deliberation? Ang iniisip ko lang kasi is the responsibility of the member, the covenant member in the church, that he should do his task as a covenant member, that you Yes. have to interview yung magpapamember. So, is it necessary or hindi dapat ganon ang magiging trabaho mo bilang covenant member, that it is a must that you must interview or okay? Kasi parang nakita ko lang kasi dun sa Acts 9 verse 20, yung binanggit natin kanina, is it necessary that you have just to go with the dun sa testimony Ng ni iba. Barnabas? Okay. So yeah. parang kami, kunyari, for example, ako hindi ko talaga nagawa na mag-interview doon. I will just base on the testimony of the pastors and the other members na nag-interview. Or Yes. dapat ba ganun lagi? Or is it a must? It is a sole responsibility of the covenant member to interview. Yes. So, I think both. Kasi yung pag-vouch ng ibang mga trusted believers, may bearing yun eh. So talagang may sense na kunyari, deliberation, may nagva-vouch talaga, ay ganito siya. Pwede ka ma-convince doon.
Pero hindi ibig sabihin no na hindi na natin siya kakausapin directly. So, kailangan may responsibility pa rin to talk, pero at the same time, hindi natin inaalis na merong persuasion talaga galing sa ibang mga covenant members, sa mga pastor, sa mga totoong kakilala directly ng tao. So, I think hindi masama ito, pero gawin pa natin yung responsibility natin na kilatisin personally yung member. So, kunyari, once in a while, kapag may mga nag-apply, nag-base ka sa pag-vouch, okay lang yon. Pero hindi palagi. Sa lahat ng dumaan na candidate, as in wala ka talaga nakausap. So I think yun yung hindi dapat. Pero hindi mali. Kasi si Barnabas nga ayaw nila kausapin directly si Paul So nag-base sila kay Barnabas. Pero hindi lahat, katulad ni Pablo. So ayun, any follow-up? Last na lang, Pastor. Okay. So, yung sa abstaining lang, siguro comment ko lang doon. Medyo ano lang talaga siya sa akin. Personally to sa akin, parang off lang siya sa akin kasi I based it in the biblical standard of what we are saying that if we will say yes, it must be yes. And if Yes. it is a no, it's a no. So, para sa akin, abstaining, it's negative for me. Yun lang po, comment ko lang. Okay. The other question? Meron pa si Rose. About sa covenantal responsibility. Paano po yung magiging comment nyo pag may mga member na nag-abstain or nag-no, tapos may sense na, kayo lang yung nag-yes dyan kayo lang may responsibility sa kanya. Parang ganon. Pero yung majority is, inadmit talaga siya for membership. Pero may sense ka na, since hindi ako nag-yes dyan, wala akong responsibility dyan, kayo lang yan. Parang, Theoretical lang. ano po yung pwede niyong, paano po yung may papaliwanag in a biblical way sa isang mananampalataya na ganun yung mag-isip na Yeah. wala akong accountability sa kanya kasi hindi ako nag-yes sa kanya. Okay, Parang ganun. yes. Umiyak ang si Rose. Okay. Umiyak si Rose, una, hindi totoo yun. Okay? So once we are, dahil tayo covenant members, sa lahat ng mga i-admit sa church, tayo responsible. Walang basihan yon, yung ganong klase ng pag-iisip or way of thinking na dahil hindi ako nag-yes, hindi ko siya responsibility. Hindi. Lahat ng covenant members, responsibility natin yung isa't isa. Kasi yun yung naging acceptance ng church. Yung sinabi sa Matthew 18 na whatever you bind on earth shall be bound in heaven, hindi sinasabi doon na labas ako dyan Hindi. Binayin siya ng heaven So therefore, accountable tayo sa isa't isa. So, kunyari, si Sean, hindi pwedeng sabihin ni Sean na kayo lang may gusto dyan kay Eli Dumating yan, hindi ko naman hiningi. So, kayo lang bahala dyan Hindi. Yung family ay responsibility isa't isa. Kapag may pumasok sa membership sa isang church, responsibility siya ng lahat. So, hindi siya pwedeng selective. So, ito lang yung responsibility ko Kunyari, pastor ako. Hindi kunyari pastor talaga ako. na may, kunwari lang, wala pa naman ako nino. Kasi hindi ko i-vouch So may nino ako. Hindi ko sabihin na kayo lang pagpapastoran ko. Sila hindi. Hindi ganon. So ganon din bilang members, responsibility natin yung isa't isa. So follow up, Rose. Wala na. Okay. Sige po, I think, na yon? 12:60. Ay, sige. Meron ka pa ba, Vin? Sige, Meron ako, last Pas. ka, Vin. Sige, pass. Pinakatanong ko yung, hindi theoretical pass, more on application. Okay. Ano ba itsura ng, or more on sa context nito, yung usapin ng, yung interaction ng antinomian tsaka legalist So usapin ng expectations. Siguro baka sa mga future Bible study na to. Ano ba itsura ng biblical expectations or normal expectations sa isang applicant na magiging member? Or kahit sa member, applicant, ano masasabi mo doon, Pas? Yes. Yun lang naman. Okay. So, yung sinasabi lang ni Arvin na antinomian ay namumuhay sa kasalanan. Yung sa legalist naman ay namumuhay ayon sa gawa. So, kaya doon papasok na kailangan bawat member ay mananampalataya kasi makakakita nun sa applicant Kung nakikita nila na yung
pinoproclaim ba nung isang applicant ay salvation by works? Hindi mo tatanggapin yon. Kung siya ba ay nagsasabi na ligtas siya pero namumuhay siya sa immorality. So for example, before, so merong mga nag-a-apply na nagli-live-in. Tinigil nila yon. Kasi hindi pwede yon. Hindi pwede yung ganun. Merong isang sa ibang church na nagli-live-in tapos gusto na nilang gawing member. Yung nagli-live-in, Christian talaga siya. Sabi niya, wag niyo kami baptize, ba't niyo kami ibabaptize? Nandito pa kami. Parang kailangan ayusin ko muna to bago niyo ako i-baptize. So, responsibility yon ng members na kilatisin ayon sa true gospel. Isang gospel na by grace, but at the same time, sa isang gospel na nagpo-produce ng repentance. So, ganun titignan ng isang church pagdating sa kanilang pag-accept sa membership. Hindi ito, yun yung sinasabi mo na hindi pwede yung legalism, hindi rin pwede yung licentiousness. Amen, pas yun lang. Salamat. Let's pray. So, ibang question, next, ano na lang, or let's pray. Ama namin, maraming salamat po sa inyong gabay at maproduktibong talakayan. Maraming salamat po at tinihiling namin na kami na-refresh dito sa usapin ng congregational powers at consent at ganon din sa in relation sa admission ng membership. Nihiling ko po, Diyos, na tulungan niyo kami na maging magkaroon at kamalayan dito sa authority na binigay mo sa iyong church. At ganon din, O Diyos, bigyan niyo po kami ng lakas para sa aming panghapong panambahan. Bless our fellowship, our food fellowship, as well as the afternoon worship. In the name of the Lord Jesus, Amen.